Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay dating government employee na edad 60 pataas at tumatanggap ng GSIS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil may napakagandang balita ako para sa inyo ngayong Disyembre 2025. Hindi ito tsismis, hindi ito haka-haka, kundi kinumpirmang announcement mula sa GSIS mismo. Naaalala nyo ba noong nakaraang mga taon kung paano tayo nahirapan maghintay ng pensyon habang papalapit na ang Pasko at kulang-kulang pa ang pera para sa Noche Buena, para sa regalo ng mga apo, para sa gamot at para sa iba pang kailangan? Well, ngayong taon may advanced release ng December pension at may Christmas cash gift pa na inihanda ang GSIS para sa atin. Imagine nyo, parehong darating ang regular pension nyo at bonus pa, mas maaga pa kaysa dati para hindi na kayo mag-alala sa holiday rush. Ito yung klaseng balita na dapat nating malaman ng maaga para makapagplano tayo kung paano natin gagamitin ang pera ng maayos. Kaya magtiyaga kayong makinig hanggang dulo dahil ipapaalala ko rin kung sino-sino ang qualified, kung magkano ang matatanggap, kailan lalabas ang pera at ano ang mga dapat ninyong gawin para masiguro na walang problema sa inyong payout. Maraming pensioners ang nagkamali ng timing, kulang sa requirements o hindi updated ang information kaya na-delay o hindi nakuha ang kanilang benepisyo. Ayaw nating mangyari sa inyo yan, kaya tutulungan natin kayo dito ngayon. Alam nyo, ang GSIS ay hindi basta-basta lumalabas ng ganito kalaking balita kung walang plano at preparation. Simula pa noong nakaraang taon, mayroon ng tradisyon ang GSIS na maglabas ng Christmas cash gift para sa kanilang mga pensioners bilang pasasalamat sa mahigit 10 taon, 20 taon o 3 dekada ninyong paglilingkod sa gobyerno. Hindi ito swerte, hindi ito raffle, ito ay karapatan ninyo bilang dating empleyado ng pamahalaan na nag-contribute sa GSIS Fund habang kayo ay nagtatrabaho. Ngayong 2025, ang Christmas cash gift na ito ay umabot na sa bilyon-bilyon na piso at ilang daang libong pensioners ang makikinabang. Ang beauty nito, hindi na kailangan mag-apply, hindi kailangan pumunta sa office, hindi kailangan mag-submit ng bagong papel. Automatic yan. Basta qualified ka, darating yan sa iyong e-card o bank account na nakalink sa GSIS UMIDE card mo. Pero huwag tayong masyadong kampante dahil may mga detalye tayong kailangan i-verify para walang aberya. Una sa lahat, kailangan nating malaman ang eksaktong petsa ng release. Based sa latest announcement ng GSIS, ang December pension at Christmas cash gift ay ilalabas ng sabay-sabay sa unang linggo ng Disyembre. Specifically, ang December pension ay ikikredit na sa December 6, 2025, 2 araw mas maaga kaysa usual na December 8 schedule. At ang Christmas cash gift naman ay i-release starting December 5 o 6. Depende sa proseso ng bangko ninyo. Kaya ibig sabihin, bago pa man dumating ang Disyembre 8, mayroon na kayong pera sa account ninyo. Ngayon, tanong nyo siguro, magkano ba talaga ang Christmas cash gift na ito? Sige, detalyado nating pag-usapan para walang pagkalito. Ang Christmas cash gift ay equivalent sa 1-month pension ninyo pero may maximum cap na 10,000 piso. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, ang regular monthly pension ninyo ay 5,000 piso. Dahil ang Christmas cash gift ay 1-month pension, makakakuha kayo ng additional 5,000 piso as your Christmas bonus. Simple yan, tama ba? Pero kung ang regular pension ninyo ay 8,000 piso, makakakuha kayo ng 8,000 piso din bilang Christmas cash gift. Ngunit, kung ang regular pension ninyo ay 15,000 piso o 20,000 piso, hindi kayo makakakuha ng 15,000 piso o 20,000 piso na bonus dahil may maximum cap na 10,000 piso lang.
Kaya ang highest na makukuha ninyo bilang Christmas cash gift ay 10,000 piso kahit na gaano pa kataas ang regular pension ninyo. Ito ay para pantay-pantay at fair sa lahat ng pensioners. Ngayon, dagdag pa rito ang December pension ninyo na regular amount. Kaya kung 8,000 piso ang pensyon ninyo, makakakuha kayo ng 8,000 piso. December pension plus 8,000 piso. Christmas cash gift, total na 16,000 piso sa loob ng 1 linggo. Yan ang ibig sabihin ng double blessing ngayong Disyembre. At ito ay bukod pa sa 13th month pension na ilalabas din ng GSIS sa first week ng December traditionally. Kaya makikita ninyo, napakaganda ng timing na ito para sa ating lahat. Pero sandali lang, huwag tayong masyadong excited na hindi natin babasahin kung sino ba talaga ang qualified. Maraming pensioners ang nag-a-assume na automatic silang qualified, tapos pagdating ng December, wala palang dumating na bonus sa kanila, kaya nagtataka at nagagalit. Kaya importante na malaman ninyo kung saklaw ba kayo o hindi. Una, ang qualified sa Christmas cash gift ay ang mga old age pensioners at disability pensioners na tumatanggap ng regular monthly pension at buhay pa as of November 30, 2025. Ibig sabihin, kung retiree kayo dahil sa edad at tumatanggap kayo ng monthly pension, qualified kayo. Kung disability pensioner kayo under GSIS at tumatanggap din ng regular monthly pension, qualified din kayo. Pero, at ito ang mahalagang pero, ang survivorship pensioners at dependent pensioners ay hindi kasama sa Christmas cash gift na ito. Ibig sabihin, kung kayo ay widow or beneficiary ng namatay na GSIS member at tumatanggap kayo ng survivorship pension, pasensya na po pero hindi kayo qualified sa Christmas cash gift. Ito ay dahil ang policy ng GSIS ay para lamang sa old age at disability pensioners ang cash gift. Alam ko parang unfair pakinggan, pero yan ang batas at patakaran ng GSIS. Bukod dito, ang mga pensioners na nag-avail ng 5 taong lump sum benefit at magre-resume pa lang ng regular monthly pension after Disyembre 31, 2025, hindi pa kayo qualified. Kailangan at least 5 years na kayong regular pensioner para makakuha ng Christmas cash gift. Ganun din ang mga bagong retirees from 2019 to 2024 na nag-avail ng 18 buwang cash payment at immediate pension under RA 8291, hindi pa kayo qualified until after 5 years from retirement date ninyo. Ito ay para siguruhin ang mga long-time pensioners ang priority sa benefit na ito. At isa pang importante, kung suspended ang pension ninyo as of December 31st, 2025 dahil hindi kayo nag-comply sa Annual Pensioners Information Revalidation o APIR, hindi kayo makakakuha ng Christmas cash gift unless i-reactivate ninyo ang account ninyo bago ang cut-off. Ang APIR ay yung Annual Proof of Life requirement na kailangan ninyong gawin para patunayan na buhay pa kayo at entitled pa rin sa pension. Dati, kailangan personal appearance sa GSIS office para gawin ito, pero ngayon may facial recognition technology na sa GSIS Touch mobile app. Kaya kahit nasa bahay lang kayo, pwede na ninyong i-complete ang APIR. Pero kung hindi ninyo ito ginawa, automatic suspension ng pension ninyo at kasama na doon ang Christmas cash gift. Kaya kung alam ninyong may pending APIR kayo, gawin nyo na ngayon habang maaga pa para sa Disyembre, tuloy-tuloy na ang benefits ninyo. Maraming seniors ang nakakalimot nito kaya biglang naputol ang kanilang pensyon. Tapos hirap pa silang mag-reactivate dahil kailangan pumunta sa office at mag-submit ng documents. Kaya huwag ninyong hahayaang mangyari sa inyo yan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang logistics. Paano ninyo marireceive ang Christmas cash gift at December pension? Una, lahat ng payments ay i-credit directly sa inyong GSIS eCard Plus o sa bank account na nakalink sa inyong UMIDI card.
Walang cheque, walang over-the-counter claiming, puro electronic crediting na. Ang e-card ninyo ay pwedeng gamitin sa lahat ng ATM machines na may BankNet, ExpressNet o Megalink logo. Kaya kung may e-card kayo, kahit saan kayo sa Pilipinas, pwede kayong mag-withdraw. Pero tandaan, may withdrawal limits ang bawat ATM transaction, usually 10,000 hanggang 20,000 piso per day depending sa bangko. Kaya kung ang total ninyo ay 16,000 piso o higit pa, pwede kayong mag-withdraw ng multiple transactions o mag-over-the-counter withdrawal sa bangko ninyo para makuha ang buong halaga. Ang isa pang importante, depende sa bangko ninyo, ang crediting time ay nag-iiba. Kung kayo ay may account sa government banks tulad ng Land Bank or Development Bank of the Philippines, usually same day or next day ang crediting. Pero kung private bank kayo, minsan tumatagal ng 1 hanggang 2 banking days bago makita ang pera. Kaya ang advice ko, huwag kayong magpanik agad kung December 6 na pero wala pa sa account ninyo. Wait ng ilang oras o isang araw, tapos check ninyo ulit. Pero kung lampas na ng 2 araw at wala pa rin, doon na kayo mag-contact sa GSIS hotline o sa bangko ninyo para malaman kung ano ang problema. Ang isa pang common question, may tax ba ang Christmas cash gift at pension? Magandang balita, lahat ng pension benefits including ang Christmas cash gift ay tax exempt. Ibig sabihin, ang buong amount na makukuha ninyo ay walang kaltas na tax. Ito ay dahil ang pensions ay considered na retirement income na exempted from income tax under Philippine law. Kaya kung 10,000 piso ang Christmas cash gift ninyo, 10,000 piso talaga ang mapupunta sa inyo, walang kaltas kahit anong tax. Pero may isa kayong dapat bantayan. At ito ay ang possible withdrawal fees ng ATM. Kapag nag-withdraw kayo sa ibang bangko na hindi partner ng GSIS, pwedeng may 15 piso to 25 piso na transaction fee per withdrawal. Kaya ang tip ko, mag-withdraw kayo sa ATM ng bangko na isa sa GSIS partner banks para walang kaltas. O kaya, mag-over-the-counter withdrawal kayo sa branch mismo ng bangko ninyo para sure na walang hidden fees. Bukod sa Christmas cash gift, pag-usapan naman natin ang 13th month pension. Ang 13th month pension ay ibang benefit na automatic din para sa lahat ng qualified pensioners at usually ilalabas din ito ng GSIS sa first week ng December. Ito ay equivalent din sa 1-month pension ninyo, walang cap na 10,000 piso. Ibig sabihin, kung ang regular pension ninyo ay 12,000 piso, ang 13th month pension ninyo ay 12,000 piso din. Kaya sa total, makakakuha kayo ng 3 buwang halaga ng pensyon sa Disyembre. Disyembre regular pension, Pasko cash gift hanggang 10,000 piso at ika-13 buwang pensyon. Yan ang triple blessing para sa mga qualified pensioners. Pero tandaan, ang 13th month pension ay para lang sa mga retirement pensioners at disability pensioners na tumatanggap ng regular monthly pension. Kung survivorship pensioner kayo, meron pa rin kayong 13th month pension pero walang Christmas cash gift. Kaya iba-iba ang benefits depending sa tipo ng pension ninyo. Ngayon, may mga special cases na kailangan nating pag-usapan. Una, ang mga pensioners na nag-avail ng portability benefits under RA 7699, meaning nag-combine kayo ng SSS at GSIS contributions, hindi kayo qualified sa Christmas cash gift. Ito ay dahil ang computation ng pension ninyo ay prorata based on your combined service at may separate rules ang GSIS para sa portability pensioners. Kung prorata pensioner kayo, hindi kayo kasama sa Christmas cash gift, pero meron pa rin kayong regular monthly pension at 13th month pension. Pangalawa, ang mga pensioners na may pending loans sa GSIS, hindi ito makakaapekto sa Christmas cash gift ninyo. Ibig sabihin, kahit may utang kayo sa GSIS,
Ang Christmas cash gift ay dadating pa rin sa inyo ng buo. Walang automatic deduction para sa loan payment. Pero of course, kung gusto ninyo, pwede ninyong gamitin ang Christmas cash gift para bayaran ang loan ninyo, lalo na kung mataas na ang interest. Pangatlo, ang mga pensioners na nasa abroad o overseas, pwede pa rin kayong makakuha ng Christmas cash gift basta ang e-card ninyo ay active at ang bank account ninyo ay pwedeng ma-access online. Maraming OFW retirees ang nag-aalala na baka hindi sila makakuha dahil wala sila sa Pilipinas, pero walang problema yan. Ang importante, updated ang contact information ninyo sa GSIS at accessible ang bank account ninyo kahit saan kayo sa mundo. Mag-ingat din kayo sa mga scammers at fake news. Tuwing may government benefits na lalabas, laging may mga taong gumagawa ng fake announcements, fake websites, o fake text messages na nagsasabing kailangan ninyong mag-register o magbayad para makuha ang benefits ninyo. Huwag kayong maniwala sa ganyan. Ang Christmas cash gift at December pension ay automatic, walang kailangang application, walang bayad, walang registration. Kung may tumawag or nag-text sa inyo na nagsasabing kailangan ninyong magbigay ng personal information or magbayad ng processing fee, scam yan. I-report ninyo agad sa GSIS hotline na 8847-4747 kung kayo ay nasa Metro Manila o 1888-4747-4747 kung kayo ay nasa probinsya at gumagamit ng Globe o TM. Pwede din kayong mag-email sa gcisscares@gcis.gov.ph para mag-report ng suspicious activities. Ang GSIS ay hindi kailanman hihinging pera o sensitive information sa inyo via text, call o email. Lahat ng official announcements ay nasa GSIS website na www.gsis.gov.ph o sa official Facebook page nila na @gsis.ph. Bukod dito, maraming seniors ang natatakot pumunta sa GSIS office dahil sa haba ng pila at init, lalo na ngayong pandemic. Pero ngayon, marami ng digital services ang GSIS para hindi na kayo kailangan pumunta sa office. Una, ang GSIS Touch mobile app ay pwedeng i-download sa inyong smartphone at dito ninyo pwedeng gawin ang APIR, check ng pension status at iba pang transactions. Pangalawa, ang GSIS online portal na eGSES mo ay accessible sa computer. At dito ninyo pwedeng i-verify ang pension history ninyo, i-update ang personal information, at mag-file ng claims. Pangatlo, kung kailangan ninyo ng tulong, pwede kayong tumawag sa GSIS hotline o mag-email sa customer service at may mga representatives na tutulong sa inyo kahit hindi kayo pumupunta sa office. Kaya walang excuse para hindi kayo mag-update ng information o mag-comply sa requirements. Ang isa pang importante, para sa mga pensioners na may sakit o may special needs, mayroon ding GSE's assistance programs. Halimbawa, kung may kailangan kayong gamot o medical procedure, pwede kayong mag-apply ng emergency loan sa GSE's at ang interest rate ay mas mababa kaysa sa regular na utang. Ang maximum loanable amount ay up to 6 times your monthly pension o hanggang 500,000 piso, depende kung ano ang mas mababa. Kaya kung ang pensyon ninyo ay 10,000 piso, pwede kayong humiram ng hanggang 60,000 piso para sa emergency needs. At ang payment terms ay flexible, pwedeng monthly deduction sa pensyon ninyo o pwedeng lump sum payment. Ito ay malaking tulong, lalo na ngayong panahon ng COVID, kung saan maraming seniors ang may medical needs pero kulang sa pera. Para sa mga pensioners na hindi pa nakakapag-open ng GSIS eCard, ginawa ko na ang research ninyo. Ang GSIS eCard Plus ay free, walang maintaining balance, at pwedeng gamitin sa lahat ng ATM machines nationwide. Para mag-apply, kailangan lang ninyong pumunta sa nearest GSIS office o sa partner banks tulad ng Land Bank, DBP o Union Bank at dalhin ang inyong valid ID at UMIDI card. Ang processing time ay usually 2 to 3 weeks at pagkatapos i-release na sa inyo ang e-card ninyo.
Pero kung meron na kayong UMID card at nakalink na sa bangko ninyo, automatic nang ikikredit ang pensyon ninyo doon, hindi na kailangan ng separate e-card. Ang importante, updated ang bank account details ninyo sa GSIS para walang problema sa crediting. Ngayon, para sa mga bagong retirees na kakakuha lang ng pension this year o last year, may isa kayong dapat malaman. Kung nag-retire kayo from 2019 to 2024 at nag-avail kayo ng immediate pension under RA 8291, kailangan muna kayong maghintay ng 5 taon bago kayo maging eligible sa Christmas cash gift. Ibig sabihin, kung nag-retire kayo ng 2021, ang Christmas cash gift ninyo ay magsisimula pa lang ng 2026. Pero meron pa rin kayong regular monthly pension at 13th month pension, so hindi kayo totally excluded sa benefits. Ito ay parte ng GSIS policy para siguruhin ang mga long-term pensioners ang priority sa mga special benefits. Isa pang tip para sa inyo, mag-budget na kayo ngayon kung paano ninyo gagamitin ang Christmas cash gift at December pension ninyo. Maraming seniors ang nabibigla sa dami ng pera na dumarating sa December tapos hindi marunong mag-budget kaya sa loob ng ilang linggo, ubos na lahat. Ang suggestion ko, gumawa kayo ng lista ng priorities. Una, maglaan kayo para sa gamot at medical needs ninyo dahil ito ang pinaka-importante. Pangalawa, maglaan para sa basic necessities tulad ng pagkain, utility bills, at iba pang monthly expenses. Pangatlo, kung mayroon pang natira, maglaan para sa regalo ng mga apo o sa Noche Buena. At kung mayroon pang sobra, itabi ninyo para sa emergency fund o sa susunod na buwan. Huwag ninyong gastusin lahat ng sabay-sabay kasi mabilis lang maubos ang pera lalo na kung maraming lumalaki sa inyo o maraming kailangan. Ang Christmas cash gift ay dapat magamit ng maayos para tumagal hanggang Enero o Pebrero kung kailan medyo mahirap na ulit ang buhay after ng holidays. Para sa mga pensioners na may utang sa informal lenders o sa 5-6, ito ay magandang opportunity para bayaran ang utang ninyo. Maraming seniors ang nahihirapan sa mataas na interest ng informal loans. Kaya kung meron kayong Christmas cash gift at 13th month pension, pwede ninyong gamitin ito para mabayaran ang utang at makalaya sa mataas na interest. Pero kung kailangan pa rin ninyong humiram, mas mabuti pang sa GSIS kayo humiram dahil mas mababa ang interest at mas flexible ang payment terms. Huwag na kayong babalik sa 5-6 dahil mas lalo kayong mahihirapan sa taas ng patong. Bukod sa Christmas cash gift, isa pang benefit na dapat ninyong alamin ay ang GSIS Pension Loan Program. Ito ay available para sa lahat ng old age pensioners at ang maximum loanable amount ay up to 6 times your monthly pension hanggang 500,000 piso. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ay 8,000 piso, pwede kayong humiram ng hanggang 48,000 piso. Ang interest rate ay mas mababa kaysa sa commercial banks at ang repayment ay pwedeng monthly deduction sa pensyon ninyo o lump sum payment. Ito ay malaking tulong kung may emergency kayong kailangan tulad ng medical procedure, home repair o iba pang urgent needs. Pero tandaan, huwag kayong humiram kung hindi ninyo kailangan dahil ang pensyon ninyo ay fixed amount lang at kung maraming deductions, ang natitira ay kulang na para sa araw-araw na gastusin. Isa pang bagay na dapat ninyong malaman ay ang difference between GSIS at SSS. Maraming seniors ang nagtataka kung bakit ang SSS pensioners ay iba ang schedule ng pension release compared sa GSIS. Ang dahilan, ang SSS ay para sa private sector employees at ang schedule nila ay based sa last digit ng SSS number ninyo. Kaya kung SSS kayo, ang pension ninyo ay lalabas between 1st to 5th ng buwan kung ang last digit ninyo ay 0 to 4 o between 6th to 10th kung ang last digit ninyo ay 5 to 9.
Pero ang GSIS naman ay para sa government employees at ang fixed schedule nila ay every 8th of the month or the last working day before the 8th kung ang 8th ay weekend or holiday. Kaya ngayong December 2025, dahil December 8 ay Monday, ang pension release ay nakaschedule na sa December 6, 2 araw advance para hindi kayo mahirapan sa holiday rush. Ito ay malaking tulong para sa mga pensioners na kailangan ng pera for Christmas preparations. Sa pagtatapos, gusto ko lang i-emphasize na ang Christmas cash gift at December pension advance release ay hindi biro. Ito ay tunay na benepisyo mula sa GSIS bilang pasasalamat sa inyong serbisyo sa gobyerno. Pero para masiguro na walang aberya, gawin ninyo ang inyong parte. Una, i-check ninyo kung qualified ba kayo based sa requirements na binanggit ko. Pangalawa, siguraduhing updated ang inyong APIR at walang pending issues sa inyong pension account. Pangatlo, i-verify ninyo ang bank account details ninyo at siguraduhing active ang inyong e-card. Pang-apat, mag-budget kayo ng maayos para hindi maubos agad ang pera. At pang-lima, mag-ingat sa mga scammers at fake news. Kung may tanong kayo, tumawag sa GSIS hotline, magpunta sa GSIS website, o mag-email sa customer service. Huwag kayong maniwala sa mga hindi verified na sources. Bilang paglagom, ang Disyembre 2025 ay maganda para sa mga GSIS pensioners. Ang December pension ay lalabas ng December 6. Ang Christmas cash gift ay lalabas ng December 5 or 6. At ang 13th month pension ay lalabas din ng first week ng December. Ito ay triple blessing para sa mga qualified pensioners at dapat nating gamitin ng maayos para makatulong sa ating pamilya ngayong holiday season. Sana ay nalinawan ko kayo sa lahat ng detalye at sana ay makatulong ito sa inyong pagpaplano para sa Disyembre. Merry Christmas sa ating lahat at naway magkaroon tayo ng masaganang bagong taon. Salamat sa inyong pakikinig at huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na pensioners din para sila ay makapaghanda din. Maraming salamat at Diyos ay magpagpala sa ating lahat.